Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Huwebes sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay para sa ating maghapon na gawain, sa ating pagsisikap na makasunod, makapaglingkod sa Diyos, balikan natin ang salmong tugunan. Isinagot natin sa bawat salmo kanina. Sinasabi, Panginooy, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, sinasabi dito ang naging karanasan ni Moises. Mayroong iniutos sa kanya ang Diyos. At napakadetalyado ang utos na sinabi sa kanya. Sabihin mo sa harap ng malaking bato, at may mga sinabi ang Diyos kay Moises. At pagkatapos mong kausapin ang malaking bato, lalabas doon ang tubig para sa bayan at para sa kanilang kawan. Ang nangyari, kinuha ni Moises ang kanyang tungkod at hinataw ang bato. Lumabas mula doon ang tubig na naging kapaki-pakinabang sa mga tao at sa kanilang kawan. Pero kinausap ng Diyos si Moises, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipinakilala ang aking kabanalan sa harap ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Hindi sinunod ni Moises ang sinabi ng Diyos, kausapin mo ang bato. Magsalita ka sa bato. Bagkus ang ginawa ni Moises, hinampas niya ng tungkod ang bato. Oo, lumabas ang tubig mula sa bato, pero ang naging kapalit, hindi kayo makapapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Kung minsan binabaliwala natin ang kautusan ng Diyos, hindi natin sinusunod ang kung ano ang gusto ng Diyos. At wala namang nangyayaring hindi maganda, di ba? Pero katulad ng naging karanasan ni Moises, ang hindi pagsunod sa Diyos ay naging dahilan upang yung matagal nang ipinangako ng Diyos sa kanila, makakarating kayo at makapapasok kayo diyan sa lupaing iyan, hindi nangyari. At yun yung malinaw na sinabi ni Yahweh kay Moises, dahil hindi kayo sumunod, hindi kayo makapapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Sa Ebanghelyo, ganito rin yung nangyari kay Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila ang kanyang sasapitin, ang kanyang mararanasan. Ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng hirap, magpasa ng krus, ipako sa krus at mamatay. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa kanila yun, niyaya ni Pedro si Jesus at sinabi, huwag nawang itulot ng Diyos Panginoon na mangyari ito sa inyo. Hindi po ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro
sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sa hindi natin pagsunod sa kagustuhan, sa kalooban ng Diyos, tandaan natin ang iniisip at ginagawa natin ay ang kung ano lamang ang gusto natin. Hingin natin sa Diyos ang biyaya ng tunay at buong kababaang loob na pagsunod sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang kalooban. Huwag nating pairalin ang katigasan ng ating puso upang gawin lamang ang kung ano ang gusto natin. Sapagkat sa bandang huli, ipaparanas, ipaparamdam ng Diyos, ako ang Diyos na dapat sundin. Ako ang Diyos at hindi ikaw.